So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Mia Spasyan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is September 5, 2025 and our topic is all about bakit mahirap pag hindi ka sure. So, our concept is all about self-attesting. So, yung self-attesting ay nangangahulugan na ang Biblia ay may sarili nitong otoridad bilang salita ng Diyos. So, hindi ito nakabatay sa opinyon ng tao, kundi sa mismong kapangyarihan ng Diyos na maghayag nito. So, syempre, sa tulong ng banal na espiritu, nakukumbinsi ang puso ng tao na ito'y totoo. Ang katuparan ng mga hula, lalo na tungkol kay Kristo, ang kanyang kapanganakan, kamatayan at muling pagkabuhay, ay nagpapatunay ng pagiging mapagkakatiwalaan ng kasulatan. Kaya't ang Biblia ang pinakamataas at walang kamali ang batayan ng ating pananampalataya at pamumuhay. So our Bible readings for today is all about 1 Thessalonians chapter 2 verse 13 ASND version. Kaya lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil tinanggap ninyo ang mensahe na pinangaral namin. Hindi ninyo tinuring na mensahe lang ito ng tao kundi salita ng Diyos at ito ang totoo. At gumagawa ito ngayon sa mga sumasampalataya. So, dadako na po tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God wants us to be fully convinced of His word. So ayaw ng Diyos na mabuhay tayo sa pagdududa dahil nais niyang magkaroon tayo ng katiyakan sa kanyang salita. Dahil ito ang nagbibigay ng matibay na pundasyon ng ating pananampalataya. Second is God has not left us in confusion or limbo. So, hindi tayo iniwan ng Diyos sa kalituhan dahil malinaw niyang ipinahayag ang kanyang kalooban sa Biblia dahil ang kanyang salita ang ating gabay sa tama at mali. Lastly is God gives us assurance and confidence. So, yung salita ng Diyos ay nagbibigay ng kapanatagan at katiyakan sa gitna ng problema natin. Kumbaga, ito yung nagbubuo ng ating tiwala sa Kanya. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is stand where God wants you to flourish. So, syempre, manindigan tayo sa salita ng Diyos sapagkat doon tayo tunay na lalago at uunlad. So, yung hindi natitinag na pundasyon ay nakabatay sa Biblia. Second is strengthen your conviction to resist temptation. So, syempre, ang malinaw na pag-unawa sa salita ng Diyos ay nagbibigay ng lakas para labanan natin yung mga tukso. So, hindi tayo madadala ng kasinungalingan kung alam natin ang totoo. And lastly is stay loyal to Christ and His Word. So, syempre, ang pagiging tapat kay Kristo ay nangangahulugang pagiging tapat din sa kanyang mga salita. So, sa ating araw-araw na buhay, ang salita ng Diyos ang dapat laging batayan natin. So, nako na po tayo sa ating last part sa our discussion. And our discussion talks about how does the self-attesting nature of Scripture strengthen your confidence in God's Word. So, pinapalakas ng self-attesting nature ng Biblia ang tiwala natin na ang salita ng Diyos ay tunay at mapagkakatiwalaan. So, hindi natin kailangan humanap ng ibang patunay mula sa tao dahil ang mismong kasaysayan, katuparan ng mga hula at patotoo ng banal na espiritu ay sapat na ebidensya na. So, sa bawat oras na nagdududa tayo, dapat bumabalik pa rin tayo sa mga pangako ng Diyos sa Biblia at doon natin nararanasan ang kapanatagan. So, natutunan ko rin po na ang pagiging hindi sure sa salita ng Diyos ay nagdadala ng takot, pero ang paninindigan sa Biblia ay nagbibigay ng tapang at katiyakan sa buhay natin. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil ang iyong salita ay totoo at may sariling kapangyarihan. Lord God, patawarin po kami sa mga panahon na ako'y nagdududa at natitinag. Lord God, palakasin mo ang aming pananampalataya na lagi namin paniwalaan at sundin ang iyong salita. Lord God, turuan mo kaming maging tapat kay Kristo at panindigan sa katotohanan kahit sa gitna ng tukso at pagsubok. Sa pangalan ni Jesus, Amen.